Tumakbo na. New Golden. Retired Police General na si Jonel Estomo dito sa ating programang Kabayan. General, good morning sa programang Kabayan. Good morning. Magandang umaga. Oo, sir. Si Danny. Oo, sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Anyway, General, kasi di ba pinalanganan na ho kayo ni Patidongan at sinasabi na kayo raw ay kaibigan at miyembro ho ng Alpha Group dito ho sa kaso ng missing Sabongero. Ano ho ba ang inyong reaction dito? At least may bigay niyo ang inyong side. Una-una, tatlong issue ang gusto kong sagutin. First issue, yun na nga, yung sinasangkot ako sa pagkawala ng missing Sabongero. Yes. Pangalawa, yung sinasabi niya na member ako ng Alpha Group, ng Pitmaster. Yes. Pangatlo, yung sinasabi na inutusan ko raw si Atong Ang na patayin siya. Oo. Unang issue, alam naman natin yung missing Sabongero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Estomo po ay during the time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin niyo, parang ang labo. Napansin mo, ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Okay. At hindi ako naging regional director ng Calabarzon. So doon pa lang, medyo nagsisinungaling na ang ating alias Totoy. Medyo nagsisinungaling. Pangalawa, medyo lang daw guys. Niya na ako daw ay membro nung sinasabi niya ang Alpha Group. Hindi po yan totoo. Una-una, hindi ko masyadong nakilala ko si Atong Ang. Isang beses na ako'y regional director ng Region 5. Isang beses na wala kaming koneksyon, hindi ako tumatawag, hindi siya tumatawag sa akin. Sabihin, hindi kami masyadong friend. Pangalawa, ipapadala ko sa inyo yung record mismo na nag-certify yung Pitmaster Foundation na hindi ako connected sa Pitmaster. Patlong issue, yung sinasabi niyang inutusan ko si Atong Ang na patayin siya. Si Patidongan. Patidongan. Una, nakita niya naman sa mga next na interview niya, nag-apology pa siya sa akin. Hearsay ang mga sinasabi niya. At saka ako, wala akong record na ako'y mamamatay tao. Sa totoo lang, nalagaan ko aking serbisyo for 37 years. Nakuha ko ang pagiging 3-star general. Marami akong mga nagawa, nakabutihan, mga nahuli ko mga notorious criminal. Hindi ganyan sa mga sinasabi niya, yung mga bintang niya sa akin. So yun lang po. Okay. Bali, gusto ko lang malaman kasi di ba naging NCRPO chief kayo, tama ho ba? August 2022 to February 2023. Yung sabi nyo, yung time na lumabas yung mga issue na yung mga missing Sabongero 2021 and you were assigned sa Bicol Region. At the only time na naging nakasalimuhan nyo si Charlie Atong Ang was one time lang, noong 2021 ba? Tama ba yon? Sa isang how did you meet? Tama po yun. Ako po ay personally, naganap ako ng pamaraan para makilala siya. Kaya sabi ni Mabel Quinjo, hindi masyadong friend, pero friend ba? Ayun lang, taktay tayo dyan, Mabel Quinjo. Shoutout, Kapsat. Una-una, para magpasalamat sa kanya personally, dahil nung ako ay RD ng Region 5, alright, marami siyang tulong na binigay sa Region 5 dahil dyan sa Pitmaster Foundation niya. Okay. Yun lang po ang aking pakay. So dinideny nyo rin na kasi yung mga ibang involved parang merong retainers fee. Medyo payroll daw, nasa payroll daw ni Mr. Atong Ang. Maliwanag naman po na hindi ako member ng Alpha Group. Totoo yung sinasabi niya, hindi ko po alam yan. Basta ako maliwanag na hindi ako membro ng Alpha Group. Sinabi rin niya ng isang mayor, Mayor Takoy, Bernie Takoy, sa kanyang interview, na inako niya na siya ang membro ng Alpha Group at hindi ako. So bali ho kayo, may plano ho kayo, di ba? Based on the testimonya nitong si Patidongan, si Julie, Don, sabi niya na, di ba ang plano nyo ay, parang kinukonsulta niya ang inyong mga abogado para sa appropriate case against this, sabi nyo nga, baseless accusations laban sa inyo? This is for those who own the road. Tama po yun. Inaantay ko lang po yung official na affidavit ni alias Totoy para saka ako magpapile ng appropriate charges against him. Alright. Ano ho ba ang nakikita yung theory? Bakit ho kayo inililink dito? Ano ho ba ang parang batayan niya? At napaka-prominente nyo siyempre nandiyan kayo sa PNP na ano magiging rason para kayo i-link dito sa missing Sabongero?
Hindi ko rin alam ang rason. Ako, feeling ko, ang feeling ko lang, para maging kadamay lang siya, damay-damay na. Parang gano'n. Kaya po ako kay Alias Sotoy nga, papayuhan ko siya. Tragis feeling daw ni General mga kabsat, damay-damay na daw. Kaya daw nasabi niya, si Kwan, ay ganun na lang ba yun, General? Naku, Alias Totoy, bakit mo naman yan, no? Damay-damay lang pala, Alias Totoy, ha? Agoy! Siya, ayusin niya yung pagkaladkad ng mga iba-ibang tao kasi imbis na maganda yung investigation, maganda na yung kanyang credible siya nung una, nung paglutang niya, tuloy, parang hindi na credible para sa akin yung mga pinagagawa niya dahil sipin mo, ilantad mo isang matinong 3-star general na walang kaalam-alam, sasabihin mo, member ng Alpha Group. Anong alam ko dyan? Nandyan mamaya, ipapadala ko sa iyo, Danny. Oh, yan. Ililik mo ang isang napakabait at napakatinong 3-star general. Di ba? Oh, mga kabsat, napakatino talaga ni General Istomo. Di ba? According to him. Mga kabsat. Yung pinirmahan mismo Isa pa. Ulitin natin na. Go. mo isang matinong 3-star general na walang kaalam-alam, sasabihin mo, member ng Alpha Group. Anong alam ko dyan? Nandyan mamaya, ipapadala ko sa iyo, Danny, yung pinirmahan mismo ng pitmaster na hindi ako connected dyan sa pitmaster na yan. Bali, hindi nyo ho nakilala yan kahit minsan ho, yung star, yung sinasabi nila, witness nila. Kasi for now, parang yung mga biktima naniniwala ho sa kanya dahil nga may mga nakikita na ho mga bangkay dyan ho sa Taal Lake. Naku, naputol. Masiyan niya. Sige, narinig nyo ho yung last question. Yung mga sinasabi ho ni Patidongan na somehow pinaniniwalaan ho ng mga biktima rin ho ng missing sa Bungero dahil may mga nakikita na ho ng mga human bones dyan ho sa Taal Lake. Kaya ko naman, interest sa akin, gusto ko rin magkaroon ng justice. Siyempre, yes. Gaya ng sabi ko sa mga ibang interview ko, masakit mawala ng kamag-anak, mahal sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero ngayon, kung alam lang ni Totoy ngayon, mas masakit yung ginawa niya sa akin sa pagkalagkad ng aking pangalan na walang katotohanan. Oo. Kasi kasama ho ba kayo, General, dito sa mga sinomon ng Napolcom? Somehow, di ba, may lahat pinatawag na at ano ho ba ang natanggap nyo na parang feedback from Napolcom? Sa totoo lang, wala pa akong natanggap from Napolcom or kung saan man sa DOJ ba. Oo. Actually, kaya ako nag-aantay ng official niyang pinabit kasi yun yung maging basihan ko para magsampa ko ng kaso against kay Alias Totoy. Mula ho nag-retire kayo? Ang natanggap ko lang. Sige, go ahead. Sorry. Ang natanggap ko lang actually, itong banat sa akin ni Atty. Totoy. Alias Totoy. Pero for now ho ba, ano ho ba, mula nung nag-retire kayo, General, ano ho ba ang nasa, ano ho kayo, anong negosyo o whatever ang inyong ginagawa for now since you retired? Actually, may simpleng resort. Simpleng resort lang mga kabsat, di ba? Tsaka yung retirement fee niya. So yan ang pinaka source of income nyo for now. Wala ko yun. Oo. Tapos rin tayo, siyempre nagretiro tayo ng 3-star general, meron akong may konti tayong sa bangko, konti lang, yung tama lang para mabuhay. Puro konting negosyo, maliit na negosyo, konting pension. At siyempre pensionado tayo ng gobyerno. Okay. So ang bayan nyo, di ba, ang probinsya nyo is Bohol, tama ba? Tagbilaran, di ba? Tagarong kayo? Tama po. All right. O sige po, basta antabayanan namin ito. At least salamat po sa oras at ito pagbibigay nyo ng linaw sa inyong allegedly, parang isinasangkot nga kayo dito, di ba? Oo. Tama po. Okay. Sige po, maraming salamat po sa oras, General. At, salamat din, maraming salamat. Okay, basta makikibalita kami. Anyway, yan ho si retired Police General Jonel Istomo. Siya ho yung retired Police General na isinasangkot nga ni Julie. Meron pa yung isa actually, Mabsat. Meron pa yung isa dito. Tuloy lang Meron pang isa. Aside from that, kasi mahaba yata itong isa Wait lang Meron pa itong isa. Bilyonaryo. Tapos punta natin itong bilyonaryo. Okay, here we go. Yan. In-interview siya ni Corina. 4 minutes lang to. Natin to.
Retired Police General Jonel Estomo sa pagkakasangkot niya umano sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Posible rin anya na dali nila sa korte ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung nakikinig ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Masakit mawala ng mga mahal mo sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Masakit yung ginawa mo kay General Estomo. Grabe ba? Fault ulit yung mga state. Pero okay lang yung mga ganyan talaga. Anat ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos idawit ang kanyang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Giit ni Estomo, hindi siya konektado sa mga pulis na sinampahan ng reklamo sa Napolcom noong kasagsagan ng pagkawala ng mga biktima. Una, wala akong kinalaman sa missing sabongero na yan. Dahil, kung maalala ninyo, nangyari yung krimen na yan, kung totoong yung krimen na nangyari yan noong 2021, na kung saan, ako ay Regional Director ng Bicol Region. Tapos, yung mga binanggit din niya mga pangalan, karamihan, ang destino nila ay sa Calabarzon. Kung saan, hindi naman po ako naging Regional Director ng Calabarzon. Parang hindi kapanipaniwala yung kanyang mga bintang. Ayon pa kay Estomo, wala siyang koneksyon sa tinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang at hindi siya parte ng tinatawag na Alpha Group. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng isang certificate mula sa Pitmaster Foundation ni Ang na hindi parte ng kahit na anong business activities ng organisasyon si Estomo. Dagdag ni Estomo, walang katotohanan na inirekomenda niya kay Ang na ipapatay si Patidongan. Inutusan ko raw si Atong Ang na patayin na si alias Totoy para matapos na yung problema. Hindi po yan totoo. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Paglilinaw ni Patidongan, hindi niya direktang narinig ang mga pahayag na ito kay Estomo at galing daw sa mga pananakot ni Ang noong nagkaroon na siya ng duda sa kanyang dating boss. Ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atong Ang yan na sinabi sa akin na pinapapatay ka na nga ni General Estomo sa akin eh. Siyempre ako, nag-iisip na ako ng hindi maganda dyan kay Mr. Atong Ang. Tapos bigla na lang siyang magsasabi sa akin, alam mo, huwag ka mag-isip ng ganyan dahil hindi ko gagawin sa iyo yan. Itinuring kitang anak. Kita mo, si General Estomo, pinipilit akong iligpit ka na kasi para mawala ng problema ko, hindi ko ginawa yan. Sa kabila nito, pinanindigan ni Patidongan na konektado si Estomo sa ilang mga miyembro ng Alpha Group. Naglumutang na pangalan dyan, si Lieto Guerra at saka si Bernie Tacoy, pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa Pitmaster. Pero kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, hahamunin ko silang tatlo. Si Lieto Guerra, Bernie Tacoy, at saka si General Estomo. Magpalay detector kami. Dragis, pati si General Estomo. Ay, baktay ka dyan. O mga kabsa, tinahamon niya si General Estomo. Hala. At tapang din itong si alias Totoy, mga kabsa. Sinong naniniwala kay alias Totoy? Press 1. Sinong naniniwala kay General Estomo? Press 2. Sige nga, mga kabsa, bago tayo mag-end. Sino ang naniniwala kay alias Totoy? Press 1. Sino ang naniniwala kay General Estomo? Press 2, mga kakabsat. Sige nga, tinan ko nga. Oh, nandyan pa ba yung ating mga viewers? 131 live viewers. Baka naman. At syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Mga kapsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. O, nag-1 na si Mabel Quinjo, si Naomi, si Ardayan. Naku pa. Walang magtutu. Agoy. Oh, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kapsat. Right? O, siya. Tuloy natin to. Patapos na to, mga kapsat. Kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Dagdag ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita nang walang katibayan. Pero ayon kay Estomo, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang pagsasampa ng kaso laban kay Patidongan. Oras na magsumiti ito ng kanyang official affidavit. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kwentong barbero. Matapang din si mga kabsat matapang din si alias Toto. Hindi daw siya magbibitaw or magbibitiw ng mga salita kapag wala siyang ebidensya. Nako po. O, paano yan? Damay-damay na. Sabi naman ni General Estomo kay wala na siyang masabi kaya kung nabanggit yung pangalan ko kasi damay-damay na daw.
Oh, so yan ang mga update of so far. Again, balik tayo. Dito ay meron pa na tayong poll, mabsat manala ko. Tapusin natin yung poll para may result na naman. No, shoutout po sa ating mga ilan ang nag-vote. Dapat bang arestuhin itong si Bato ng Interpol? Ang sumagot ng dapat lang para managot. 95% mga kapsat. Hindi, kawawa naman mga bobo. Guys, tatlong vote na lang. Sino ba hindi nagvo-vote sa inyo? Mag-vote na nga kayo para matapos na to. Para saktong 100 votes. 97 votes pa lang eh. Gawin yung 100 votes mga kapsat. At syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. 73 likers pa lang tayo. Mag-like kayo mga kapsat at mag-vote kayo. Alright? O, tatlo na lang. Sa mga di pa po nagvo-vote dyan, shoutout sa ating 100 plus live viewers. Baka naman, baka hindi pa kayo nagvo-vote dyan. Vote na po kayo mga kapsat. O, dalawa na lang. 98 na. Dalawa na lang mga kapsat. Mag-vote kayo mga kapsat. Wala pong bayad yan. Hindi naman nakikita yung mga pangalan nyo kung nag-vote kayo dyan eh. Siyempre, survey lang yan. Survey. Percentage survey. Walang lalabas na pangalan nyo. O, dalawang vote pa mga kapsat para maging 100. O, sige, countdown tayo in 10 ha. Mag-vote kayo. 10. 9. Isa na lang. O yan, 100 na. Okay, tapusin na natin. Para maganda yung laban mga kakapsat. 100 votes, di ba? Para kung ilan yung nag-vote, yun din yung number of percentage. So, as of now, mga kapsat, na itong lumalabas sa resulta ng ating votings, mga kapsat, agoy. Sasakit ang ulo dito ng mga garapata, sigurado. Sasama ang loob nila. So, based sa ating vote, mga kapsat, lumalabas po. Out of 100 votes, mga kapsat, no? Dapat lang para managot, 93%. Hindi, kawawa naman, mga leaders, 5%. Bakit ganun? Parang 98% ang lumalabas. Pero 100 votes, saklap, mga kapsat. Agoy, Bato. Maganda-handa ka na, General Bato. Kasi handang-handa na si General Torre para arestuhin ka pag nandyan na yung warrant of arrest. Agoy. So far, mga kapsat, maraming salamat po. Yan lang po, dalawang subtopic lang tayo maliban sa ating main topic na si Bato de la Rosa, mga kapsat, na kinakabahan na nalalapit na. Nako po. So, ayun, mga kapsat, hanggang sa muli. Maraming salamat po. Siyempre, shoutout sa mga kasama natin. Si Ma'am Naomi, si San Goku nandyan. Kamusta na? Ardayan. Sino pa ba? Naomi, Mabel Kinjo, Romy Esquela Bros. May kalab shoutout Kabsat. Sino pa ba nandyan? Sino pa ba nandyan? Si Ma'am Eva, si Alival, Ryan Econese, Elican del Carmen, at sa lahat po ng mga silent viewers natin. Yan o. Si Deo Martin yan din. So maraming salamat kapsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas kapsat sa ating next live stream. Maestro po, signing off. Hanggang sa muli, paalam kapsat. Bye-bye.